Update po tayo sa Bagyong Christine at panibagong low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Kausapin natin si Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maulang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Maulang umaga sa inyo, Rafi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, saan na po eksakto ngayon itong bagyong si Christine at napanatili ba nito yung kanyang lakas at speed? Rafi, sa ngayon nga ay patuloy itong tinatawid itong Northern Luzon area at kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa may bandang Bauco Mountain Province. So yung sentro nito nasa kalupaan pa rin po ng ating bansa. At the last 6 hours na panatili nito yung lakas nito bilang isang severe tropical storm. Taglay pa rin ni Christine ang lakas ng hangin na umabot hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso abot naman ng hanggang 160 kilometers per hour. Inaasahan natin na posibleng mamayang gabi yung pinakasentro ng bagyong si Christine ay makakalagpas na nga ng kalupaan ng ating bansa at posible naman na sa darating na Biyernes ng gabi ay tuloy na itong lalabas ng ating air responsibility. Ganun pa man, meron pa rin po tayong mga nakataas na warning signal sa mga kababayan po natin na under the places with the warning signals number 3, 2, and 1, as much as possible, manatili pa rin po sa loob ng bahay at patuloy na makapag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster managing officers para po sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Pakipaliwanag nga po, sa Hilagang Luzon naglandfall itong bagyong Christine pero Bicol Region yung isa sa mga napuruhan nung papasok pa lamang siya. Rafi, ang nangyari po kasi habang nasa Philippine Sea pa itong sentro ng bagyong si Christine, yung malawak na ulap nitong tinatawag natin na spiral cloud bands ay paulit-ulit na tumama po sa Kabikulan. So kahit napakalayo pa ng sentro nito. No? Now, paulit-ulit na tumama sa Kabikulan, paulit-ulit pong bumuhos ang maraming paulan dito sa Bicol Region kung kahit napakalayo pa ng bagyo ay binaha na nga itong Bicol Region itong mga nagdaang araw. At yung concentration ng paulan nito ay mostly nasa kanlurang bahagi po ng bagyo. So yung unang tatamaan ng kanlurang bahagi ng bagyo, yun yung unang makakaranas ng maraming paulan, which is ito nga pong Bicol Region. At kung napansin natin, dito sa Metro Manila, bagamat may mga occasional na heavy rains tayo, pero hindi po natin naranasan yung mas maraming paulan na naranasan ng mga kababayan natin sa Kabikulan ng mga nagdaang araw. Kung ikukumpara po doon sa bagyong Ondoy na tumama sa Metro Manila, mahina yung bagyo pero malakas yung ulan. Ano pong comparison kaya nito? Well, sa ngayon, Rafi, kasi magkaiba sila ng lugar na tinamaan. Ang isang natatandaan ko na naidulot ng bagyong si Ondoy ay nagpaulan ito ng more than 400 millimeters of rain sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na oras. Ngayon, base sa mga datos na nakalap natin itong mga nagdaang araw, gaya nga ng mga ilang lugar sa Kabikulan, Eastern Visayas, lumagpas ng more than 400 millimeters of rain ang naidulot ng bagyo ito sa ilang bahagi nga ng ating bansa. So in terms of rainfall, sabihin na natin, although hindi pa tapos kasi yung bagyo, no, hindi pa natin totally may conclude na halos pareho ng dami ng ulan ang binuhos ng naturang nabanggit nating bagyo, si Ondoy at saka itong si Christine. No? Pero yun nga, parehong bagyo ay nagdulot ng mga malawakang pagbasa sa mga iba't ibang lugar na at kaya tayo dito sa Pag-asa ay patuloy tayong lagi nagbibigay na abiso na kapag may bagyo, dapat po natin pagandaan yung mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at ganoon din yung malalakas na hangin na pwedeng makapaminsala sa mga struktura, ilang uri ng paninim at maging makapagpatumba po ng mga poste ng kuryente. Ano naman pong latest dito sa namumuong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Kailan po ito magiging bagyo? Tama, Rapi, no? May minomonitor po tayong isang low pressure area at kanina nasa laing 2,295 kilometers ang layo sa silangan ng Mindanao. Nasa labas po ito ng ating area of responsibility pero we're not ruling out the possibility na maging bagyo ito. Malaki ang tsansa na maging bagyo ito at posibleng ngayong araw, bagamat nasa labas na ng ating air responsibility, posible tayong maglabas ng tinatawag nating tropical cyclone advisory. Sa mga susunod na araw, dalawang senaryo nakikita natin. Maaaring kumilis din ito patungo sa Northern Luzon area or maaaring pumasok ng PAR and then lumiko, mag-recurve na tinatawag natin at lumabas din sa northern boundary ng ating air responsibility. So dalawang posibleng senaryo ang aabangan po natin kaya sa mga kababayan po natin, no, paunang abiso na. Aside sa bagyong si Christine, antabayanan din po ang mga succeeding tropical cyclone bulletin natin na posible sa isang panibagong sama ng panahon na nasa labas po ng ating air responsibility. Pero kahit hindi po tatama sa lupa, magpapaulan ito sa bansa. Well, yun nga, gaya nga na nabanggit natin kanina, Rafi, no? Isang senaryo, posibleng lumapit ito sa Northern Luzon area. Pag natuloy yung senaryo ito, then asahan pa rin po natin yung mga paulan, hindi lamang sa Northern Luzon, kundi maging sa Central Luzon area. Otherwise, kung yung senaryo number 2 tayo, yung papasok ng PAR,
liliko, papalayo ng ating bansa or magre-recurve, then wala po tayong mararanasan na paulan. Okay, maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw sa lahat. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.